entertain mo. Grabe no? Amoy alak siya. Amoy yak. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Good afternoon, Vice Presidente Sara Duterte. Oh, grabe. Grabe naman ito maka-video si Alvin, mga kababayan, ano? Tutok mga kababayan. Close up sa mukha ni VP Sara. Pero in fairness, mga kababayan, kahit idikit mo ang video camera kay VP Sara, wala ka talagang makikitang kagaspangan, mga kababayan, di ba? Iganda. Flawless na flawless, mga kababayan. Hindi kagaya ng iba. Hindi kagaya ni BBM, mga kababayan. Nakita nyo? RTVM, mga kababayan. Puntahan nyo. Mayroong video si BBM, oh. Mayroon tayong clip dito, mga kababayan, ha. Ayan, mga kababayan, oh. Close up. Ang ngipin talaga ni BBM. Kidilaw, mga kababayan. Oh. Mayroon pang tinga. Ay, Diyos mio. Oh. Hi, BBM. Malitayo ka. Oh, advice namin sa iyo, BBM, no? Kaya dumudugo yung iyong ngipin, BBM, dahil baka kulang ka sa oral hygiene. Magsipiyo ka ng ipa-cleaning mo. Bakit ganyan, mga kababayan, ang dumi ng ngipin ni BBM, mo? Close up, mga kababayan, kasalanan ito ng RTVM, ha? Oh, magagalit na naman dito si Admiral, mga kababayan. Nakita na naman ang tunay na mukha ni BBM. Oh, ang dumi ng ngipin, mga kababayan, at ang dilaw. Good afternoon, Hindi kagaya ni VP Inday, mga kababayan. Oh. Tingnan nyo. Close up pa ito, ha? Ang puti ng ngipin ni VP Sara. At ang ganda. Ang linis, mga kababayan, ng ngipin. Presidente Sara Duterte. Vice President Inday, the panel has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country Failure daw si VP Sara. remains at a paper and pencil in comparison to other... Ano kayang binagbabasihan ni Pinagbabasehan ni Claire Castro yung pag-resign niya. Nag-resign si Sara hindi dahil hindi niya kaya ang trabaho. Nag-resign si VP Inday, mga kababayan, dahil dinadamay siya sa kurakutan. Mayroong ini-insert ang mga congressman, mga kababayan, na mga proyekto nilang mga classroom na kung saan marami silang cut kahit hindi naman priority, mga kababayan. Gusto ni VP Sara, siya ang DepEd Secretary, siya ang mamimili dahil alam niya ang sitwasyon kung saang mga lugar ang dapat unahing patayuan ng classroom. Pinipilit, mga kababayan, ng mga kongresista dahil mayroon silang mga hocus-pocus dyan, mga kababayan. SOP na nga for the boys, sabi ni Nagba. educational system of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Sige. Thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak, and explain my side. Unang-una, masabi ko yon na we are truly behind. Oh, totoo naman talaga, mga kababayan. Bakit masakit ang wet po ni itong si Claire Castro? Alangan naman sabihin ni Sara na advance. At yung pagkabihay na yan, mga kababayan, hindi yan kasalanan din ni BBM. Partly kasalanan niya ngayon, pero dati pa yung problema. Anong ginawa ni BBM, mga kababayan? Bakit kasalanan niya? Mayroon siya kasalanan. Hindi naman lahat, ha, pero lately, mga kababayan, mayroon siya kasalanan. Last year, 2025, mga kababayan, the most corrupt budget in Philippine history. Anong ginawa niya? Mas malaki ang budget sa DSWD kaysa sa education, mga kababayan. Oh. Doon sa DSWD na lahat kurakutan. Labag yun sa konstitusyon, ha? Sabi ng mga legal luminaries, mga kababayan. Oh. Isinampan na nga ang kaso niyan sa Korte Suprema dahil supposedly, mga kababayan, ang nasusulat sa konstitusyon, ang Department of Education ang may pinakamataas sa budget. Anong ginawa na BBM? DPWH. Sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that kahit by peers natin, mga kababayan, napag-iiwanan na tayo. That is an observation. That is a nagagalit dahil lang sa of the saktan. Philippines. And I have all the right to say Yes. kung ano yung katotohanan ng bansa natin. Mas alam niya ni Sara dahil na-handle niya ang DepEd. That is covered by the freedom of speech and expression natin. So, dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na merong problema?
Talaga? ng bayan. Pangalawa, Tama mga kababayan. The first step para ma-solve mo ang problema is i-acknowledge mo ang problema in the first place. Hindi kagaya ni Gadon mga kababayan. Paano mo masusugpo ang kahirapan na sasabihin mong haka-haka? Di mo alam kung may problema. hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a department. Wala lang. Sa kanya lang. Kung tatanungin mo ang taong bayan, napakataas ng mga kababayan, trust rating ni VP Sara. Invento lang ni Claire Castro yan mga kababayan. Of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako Yan ang failure. under ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19. Diba? Si BBM mga kababayan, ayaw siyang iwan. Sara, wag ka nang umalis. Pwede ka naman dito. Ikaw na lang ang aming superhero dito. Si Sara na lang ang humihila mga kababayan kay BBM. Umalis pa. Si VP Inday, wala na talaga. Talagang bagoong Pilipinas na sila mga kababayan pag alis ni VP Sara. 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September nag-file na nga. 3 pa lang pinag-uusapan. Sablay. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang. Pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo pero meeting ko para sa meeting ko kung kailan magbubukas ang klase. So, after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yun? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room. May secret room pala mga kababayan, inside the secret room. Anong mga pinaggagawa no doon sa secret room? Ngag-ngag. Iba talaga ito si BBM, ang daming sekreto mga kababayan. Doon sa loob, nagmukha siyang office na may table, may Uy, wag niyong isipin na yun ha. Area yun ng alam nyo na. Merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. Sikreto ko itong hideout. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, ito parang kung saan nag-gather ang mga tao. Yan mga kababayan, no? Reminisce si BBM mga kababayan nun, sa mga good old days na kung saan mga kababayan buhay hari siya. Ilang taon nga ba sila? More than 20 years mga kababayan na andyan sa pwesto. Laki sa layaw, Jeff Roxen si BBM mga kababayan. No? Ito, good old days. Akala siguro niya mga kababayan, pa rin siya? Junior pa rin siya. Kaya ngayon mga kababayan, tila pabaya, no? Right under his nose, nalulusutan siya mga kababayan ng kanyang mga tauhan sa pamamagitan dyan sa mga ghost project na ngayon, kaliwat-kalan kurakutan. Pangahasik ng mga buhaya mga kababayan sa pangunguna ng kanyang pinsan. Yan kasi, nasanay mga kababayan na weak nga. Tama nga si PRRD, weak leader, spoiled brat. Gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sikreto Sabi ko, okay. Okay, whatever. And then sinabi ko na sa kanya, wala dala kanyang ako na pake. letter, ibibigay ko sa'yo. Tapos binigay ko sa kanya. Ano letter to? And then, nung binasa na niya,
Ang sabi niya, What? why? Why, Delilah? Oh, Claire Castro, makinig ka. Nasaan dito ang complete failure? Na si BBM mismo ayaw na mag-resign siya. Tanong siya sa akin ba? Nag-why pa mga kababayan, no? Bakit magre-resign si Sara? Kinipigipit niyo eh. Kasama sila mga kababayan sa panggigipit kay BP Inday. Yes, bakit? Tapos, Tinraidor? sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Alam mo na. Min- No need to ask, di ba? Common science naman Huwag niyo sabihin mga kababayan, hindi niya alam. Maang-maangan pa rin. para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Oo, kailangan pa bang i-memorize yan, Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? Kayo mga kababayan sa mga nagdududa pa rin, mabait si BBM, ang mga mga kasamahan lang niya, ang mga hudas, si Admiral lang ang hudas, si Tambaluslos ang hudas. No, hindi ganyan mga kababayan, dahil isipin nyo na lang, siya ang nagpatapon kay PRRD sa ICC. Hindi niya madidinayan mga kababayan dahil nagpa-presscon pa siya, no? Nung parang sungikip ang kanyang bunganga mga kababayan matapos na ipalipad si PRRD sa dahil ganyan, no? Hindi na mabuka mga kababayan parang pinadala natin si Daig. Sila ang nag-sponsor ng eroplano mga kababayan. So, dyan pa lang mga kababayan, walang kapatawaran ginawa ni BBM dito sa mga Duterte. Dyan pa lang, wag na kayong maniwala sa dahil pautot lang nila yan mga kababayan, pinuportay nila na inosente si BBM at yung mga kasamahan lang niya ang nang aabuso. No, kasama yan siya. Parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako okay lang. Nagtatrabaho ako para sa inyo and to think na the fighter ito si Sara, fighter. Department of Education was the department that was delivering results sa administration. Oo nga, napakataas ng trust rating mga kababayan at performance rating. So hindi na ako sabi ko ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Please stay! Yak bangag. Ew, kapal na mukha mo. Tried to stay para gawin yung punching bag. Tapos sabi ko, ayoko na. And ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Presidente! Sana gano'n. Lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Baka yan ang iniisip ni Sara. Yan lang posisyon mo. Offer pa mga kababayan. Sabi ko, wala akong gustong. Pero hindi ganyan si Sara Yung mga shortcut na ganyan mga kababayan. Yan ang maganda sa mga Duterte. Hindi sila hungry sa kapangyarihan. Posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections? Ano kasi ni swerte? Tumulong para manalo ang bagoong Pilipinas at saka para ma-impeach si Sara Duterte? Para sa mga senators. No way! Sabi niya, kasi di ba yung mambubudol pa, no? Hanggang sa huli, mambubudol mga kababayan. Bago, kasali naman yun sa unit team noon. Unit team! Basurang unit team. Ito mga kababayan, wala na. No more reconciliation. Pagkatapos silang ginawa yung pangingidap kay PRRD, no more reconciliation. Naman yun siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation. Irrevocable. Na sinabi niya, mag-stay lang ako as Department Secretary. Sorry. DepEd. Ayaw ko na. Sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya. Presidente na lang. Na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025? Ano siya siniswerte mga kababayan tutulungan ni VP Sara? Hindi yung actions ng taong tumitingin as failure. Action yun ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho. I need you.
So, hindi I need ko you sa alam pambubudol. saan nanggaling yung sinasabi nila. Total failure. Ako sa Hindi lang failure, mga kababayan, ha? Hindi, total failure. Department of Education Secretary. Mm. At ang clincher dito, hindi yun. Hindi yun. Linge. Gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya, sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. Yak! Ew! Nakita niyo naman, mga kababayan, yung bunganga ni BBM. Ay! Ang poor oral hygiene, mga kababayan. Yellow ang ipin at may tinga pa. Beso-beso kay Sara. Ay! Maghilamos kay Sara. This was 10:25 or 10:30 Gusto pa maka-score, mga kababayan, ng in beso-beso? the morning Kaya nagalit si Admiral. sa oras ko. Nagsiselos daw yan, mga kababayan, dati si Admiral, dahil insecure. Secure kay Sara. Hindi lang ako sigurado sa oras. Beso-beso pa. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Grabe, no? Amoy Exact. alak siya. Amoy, yak. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Amoy alak. Pero, umaga. Hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Champagne? Pero kahit amoy pa. alak siya. Alak at pa rin yun. 10:30 In the morning. in the morning. So? Doon na-confirm Confirm? yung decision ko. Grabe, presidenteng lasinggero, mga kababayan. Na mag-resign. Buti So, nga, hindi Sara. ako Dahil, nasisira ang pangalan ni Sara Duterte, mga kababayan, kapag didikit siya dyan sa bagoong Pilipinas. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Duda, magkapatid. Yun na, Alvin. Tapos na yun, Alvin. Naputol ang video ni Alvin, mga kababayan. Na Vice President Sara Duterte at Davao City Vice Mayor Baste Duterte Hindi natin pinutol yun, ha? Naputol lang talaga. Yun lang ang scope ng video ni Alvin. sa pagsiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga palpak na flood control projects. Pati nga ang raw Duda. mga Sila VP Sara, mga kababayan, duda sa intention na yan. Amoy alak. Umagang-umaga pa lang, lasing na. 10:30 in the morning, lasing. kongresista, sabi ng bise, dapat din daw panagutin. Ay, nako. Aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi lang daw mga kontratista, kundi mga kongresista ay dapat ding paimbestigahan sa mga palpak na Kontratista, kongresista, DPWH, mga kababayan. At maging ang COA. Andun kay Lacson, mga kababayan, maging ang COA. Mayroong up to ilang percent yun na cut, mga kababayan, para palusutin sila. Grabe ang mga kababayan, kadimonyohan na dulot ito kasumpangan sa pera nila. flood control project. Banat yan mismo ni Vice President Sara Duterte. Yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Oo nga. Dalawang tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Tapos may gana pang atakihin ni Zaldeco si VP Sara dati. Sabi niya, isa na naman yung pambubudol o bulol-bulol, mga kababayan, kaya ni Tambaloslos. Pareho sila ng dila ni Tambaloslos at si Zaldeco, bulol-bulol. Ito na naman yung pambubudol. Nambubudol na naman daw si Sara. Yun ay si Martin Romualdez. Naglustay daw, mga kababayan, ng 125 confidential fund. Tapos, ang kanilang nilustay, mga kababayan, dyan sa Kongreso, billions and billions, aabot na siguro sa trilyon. At si Zaldeco. At Tapos ngayon, parang gawing, sacrificial lamb itong si Zaldeco. yung mga kasamahan nila o Sige. grupo nila, Buti nga sa'yo. kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. At ang nakakainis, mga kababayan, yung talagang tungkol sa ayuda na nga ba yun? Basta tupad, basta something 26 billion, mga kababayan. Aside pa yan sa iba't ibang mga klaseng ayuda, ha? Isang programa lang yun, mga kababayan, na ayuda na kinontra initially ng mga kababayan ng Senado. Ayaw namin yan, and then hinatian sila.
Pumayag mga kababayan, mga animal. Mga ang hudas mga kababayan. Bilyon ang pinag-usapan, nagati-hati lang ang mga animal. Sinabi yan ng bise habang nasa Paris, France para makisalamuha sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya roon. Kahit nasa ibang bansa, tuloy pa rin siya sa pagtuligsa sa administrasyon. Aniya, maging ang pagsisiwalat ni Pangulong Talaga namang dapat tuligsain mga kababayan. Kabalastugan ang mga pinaggagawa ay purihin kung dapat purihin, pero anong kapuri-puri dito mga kababayan? Wala talaga. Bongbong Marcos sa mga questionableng kontraktor, kaduda-duda raw. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon itong ginagawa mo nga. Wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko. Una nga yung sinabi, mayroon mga 5,500 na flood control na overwhelmed lang. Ngayon mga kababayan, kangkong! Wala talaga ng isang hollow block. Ano ito? Ghost project. Nasaan na yung sinabi mong na-overwhelmed? Baka na sa ilalim ang hollow block. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya sa susunod na baha. Susunod na baha. Iniisip ka ng ilan mga kababayan, strategy na naman ito nila mga kababayan para magkapera dahil pupunduhan na naman ng bilyones. Oh Lord, sayang na naman ang pera mga kababayan. Another pondo, another kurakutan. Tingin naman ng kapatid ng bise na si Davao City Double Mayor Baste, tila papogi lang ang ginagawa ni PBBM. Ay, hindi na yan popogi mga kababayan kahit anong gawin niya. Excuse nga lang Tama yun kay VP Inday. Naghahanap lang siya ng excuse mga kababayan na as if mayroon siyang masisi na first of all, ang dapat niyang unang sisihin ay kanyang sarili. Baka ginagawa mo lang. Anong nangyari dyan sa cheekbone mo? Baste, nasuntok ka ni Torre. Nag-boxing na ba sila ni Torre mga kababayan? Umatras na pala si Torre, no? Nang sabi ni Baste, sa Martes or any other day, andyan ako sa Pilipinas. Sabi ni Torre, tapos na ang offer. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Naduwag ang akla mga kababayan, Torre Mau. Platform mo na ganun ka, and yet, wala ka namang totoong ginagawa talaga. Kinasuhan. Budol mga kababayan. Ang ginagawa ni BBM mga kababayan, pinupuntahan ang problema. Turo, ganyan. Ito. Tapos pagkatapos, wala na. Biglang magpa-party mga kababayan sa Malacanang. Nakalimutan na. Ayun, sabi ni Sarah, naglalasing mga kababayan, umagang-umaga. Grabe no. 10:30 in the morning, lasing na. Amoy alak. Niya na yun sana kung talagang yan, totoo yung mga sinasabi niya. Wala pang tugon ang palasyo at kamara sa komento ng magkapatid na Duterte. Meron na, ang sabi failure daw, total failure si VP Sara. Out of the topic mga kababayan ang ganti ni Frank. Claire Castro. Pero binanata ng palasyo ang giit ni VP Sara na napag-iiwanan na raw ng ibang bansa ang ito. Oo, yan. Meron na palang tugon pero ad hominem mga kababayan. ibang topic ng sa Pilipinas. Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo. Bakit hindi mo sinagot ang tungkol sa flood control, ha? Ungas. Itong si Gliriring mga kababayan, no? Grabe yung mapilipit, no? Twisting of mga kababayan, narratives. Since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. 2 taon halos. Highest rated mga kababayan, performance and trust rating, siya ang pinakamataas. Ang sumunod sa kanya mga kababayan, nasa malayong mababa. Sina BBM. Mga pipitsugin mga kababayan. Asset na asset si Sarah nung siya ay nakaupo doon mga kababayan. At pag-survey kayo ng mga guro ngayon, di ba si Sarah ang pinakamagaling mga kababayan na naging DepEd Secretary? Ever. Siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito. In 2 years, paalisin mo si Banghag. Kaya na hindi VP Sara. Ito nga mga kababayan, kung mayroon mang charter change mga kababayan na mayroong unlimited na idaan pa rin sa election every 6 years mga kababayan, pwedeng mag-re-elect pero wala nang end of term mga kababayan. Kung mayroong ganyan, dapat pag presidente na si VP Inday, iboboto yan si VP Sara mga kababayan hanggang sa huli. Tingnan nyo, di ba gaganda ang Pilipinas? Kagaya ng, di ba, yung sa Singapore,
Sa ibang mga lugar, mga kababayan, maintain ang kanilang leader. Hindi yung pagpalit ng isa, mapapalitan ng bangag, mga kababayan, mapapalitan ng mga walang silbi. Ay nako, mabuti, example na lang, PRRD, napakagaling mga kababayan. Ang ganda na natin kahit may pandemya. Nairaos pa rin niya mga kababayan. Naiangat niya ang ekonomiya ng bansa. And then, pumalit ang Agba. Diyos ko. Nakalipad na tayo, muli tayong napunta sa basurahan mga kababayan. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay isip pa mo, isip pa. Secretary ay a complete failure. Wow, a complete failure. Tapos, bakit pinigilan siya? Lahat ng way, mga kababayan, ginawa ni Agba para mapanatili si VP Sara. Bakit? Clear ring sagot. Ulul. With me today, actually, it was a very cheerful and lively visit today. By the way, eto na mga kababayan. Update din sa kay Tatay Digong. Huwag natin kalimutan si Tatay Digong mga kababayan. Kahit anong issues mga kababayan, in everyday, dapat isipin din natin na mayroong pinakulong mga kababayan na inosente dyan sa ICC. Pinakidnap at inapakan ang karapatan na ang may gawa mga kababayan, kasabwat pa ang gobyerno natin. Huwag natin kalimutan si Tatay Digong. Siyempre, nakitaan sa mong papa, yung mga girls. Actually, nakita daw sa kanyang papa mga kababayan, ang kanyang mga girls. Si VP Sara at saka si Kiki. As we entered the room, nandun na siya. He was early today. Excited! Maybe because alam niya kami dalawa yung bisita. So, he was early today and nakatalikod siya. So, pagpasok namin, nakatalikod na. Ay siya, pagharap, bulaga! Dada Rudy, tapos palbingon niya. Ayun, naka-smile. Ang sarap ng smile. Nakita ang dalawang girls niya mga kababayan. Siyempre, nagbeso kami, nagmano, nag-hug, and then sabi niya, my little girls. My little so, girls. Yun yung tawag niya sa amin, na sister ko si... Ang anak mga kababayan, kahit may pamilya na yan, lumaki na yan. Little girls pa rin yan sa tingin ng ama. VP Sara, little girls niya daw. So, little girls! Today, medyo mahaba yung kwentuhan and he was, ayun, bumalik yung pagka-humorous niya. Nung kaming dalawa yung si Tatay Digong pa? Kawawa ka dyan. Hindi naman sa mga kababayan katulad ni Vice Ganda. Pero, iba ang humor ni Tatay Digong mga kababayan. Humor na talagang genuine na hindi nakakasakit. He was even, joking talagang around nakakatawa kasi lang. may microphone doon. Tinatapunan niya, tapos ganyan na naman. Then kinakausap niya yung whoever's monitoring it. So yeah, it was Yan, taga-monitor, taga-ICC mga kababayan na nagta-translate. Siguraduhin lang na tama ang pinagta-translate yan, ha. Dahil si Hanilet mga kababayan na barred dahil mayroon daw sinabing hindi maganda. Sabi ni Hanilet, wala naman. Baka ang translator ang mga kababayan naglaglag kay Hanilet. Very parang cheerful visit today. He was instructing my may bata, instructing my sister and I ano yung mga pilya niya sa amin and bawal pala mag-discuss sila mga kababayan tungkol sa kaso. Bakit laging nagtatanong si PRRD mga kababayan kay VP Sara na makakalabas na ba ako? Buti hindi na barred din si Sara mga kababayan pinag-message ng family of course. And ayun, pinalita ng sister ko na all of you are here today. Of course, again, show your unwavering support to him. And ayun, of course, nagpapasalamat sa thank you. each and every one of you. Thank you daw mga kababayan. PRRD, umuwi ka na dahil ay, nako, ang ating bansa mga kababayan napupuno na ng Agba. Kailangan ka na din sa sa Davao City. Siya ang mayor mga kababayan At ayun mga kababayan, yung mga Nograles, wala, demolish. Politically dead na mga kababayan. Pero sa tingin natin yung kapatid na Nograles, Migs at saka si Carlo. I-absorb yan ni BBM mga kababayan after 1 year. Bibigyan yan ng posisyon na naman. Reward mga kababayan sa kanilang kahibangan. Kahibangan yun mga kababayan, di ba? Nung una akala natin, mayroon ba itong plano? Si Nograles mga kababayan na baka ipa-disqualify si Digong. Ganyan. Dahil sa tingin talaga ng marami, hindi kayang talunin talaga ni Nograles. Not in a lifetime.
Yun pala mga kababayan, talagang feel niya na kaya niyang talunin ang mga Duterte. Yung dalawang Nograles. Uy, Diyos ko, akala nyo kung sinong mga magagaling. Ay, nako. Buti nga, nasa basurahan na mga kababayan. And then, i-absorb yan bago bababa si Bangag. Babalik na naman sila sa pwesto sa gobyerno. Also, I want to relate to you my sister's VP Sara's message for ito yung next niya. Okay, so anong mga message si VP kababayan, Inday? Lasinggero si BBM? 10:30 pa lang, lasinggo na. PRRD has requested that all 4 children visit him at the same time. Oh! Tama mga kababayan, no? Ang 4 na anak ni PRRD. Buti nga mga kababayan, 4 lang. Yung ilang politician nga mga kababayan, hindi na mabilang sa dami ng anak. Eto mga kababayan, 4 lang. 2 babae. Pero, Anald mga kababayan na? Anald. Ang single si PRRD. Nika will be the one to give the Thanksgiving message to the supporters in Duterte Street and provide updates as this is her scheduled turn to visit, and I am here only upon PRRD's special request that I spend time with my siblings, especially Veronica. Daghang salamat, Sara. Maraming salamat. Yan yung mensahe niya. Syempre, I understand also that medyo hectic yung schedule niya. So, hectic ang schedule ni VP Sara. Be there for that. Tumaas ang kilay ng mga mga kababayan, mga bangag eh. Ay, lagi lang, bakasyon si VP Sara. Sa tingin nila mga kababayan, nangangampanya na daw. Anong nagagawa nyo? Hindi bawal mga kababayan na mag-travel si VP Inday. At unang-una mga kababayan, hindi mangyayari iyang pagta-travel ni VP Sara kung hindi nila pinadala si PRRD dyan sa The Hague, Netherlands. Kaya napupunta si Sara dyan eh. At the same time mga kababayan sa iba't ibang panig ng bansa dahil maraming nag-i-express ng support mga kababayan sa mga Duterte. Alangan naman pabayaan mo lang yan. Inimbita ka eh. Nag-i-effort sila mga kababayan eh. Gastos ng mga tao doon mga organizers. Walang gastos ang gobyerno. Hindi katulad ng Bangag Pilipinas mga kababayan na BBM na grabing waldas. Gastos ng gobyerno kahit sa ibang bansa. Eto mga kababayan, gastos ng mga organizers. Pamasahe lang ang ni Sara. Kaya pinupuntahan niya. But ayun, pinapaabot niya yung pasasalamat niya sa inyong lahat. Thank you! Thank you. I think pinag-usapan nila yung current state ng Davao pa rin. And he's very proud of Vice Mayor Baste. Oo. Grabing improve ni Baste mga kababayan. In fairness dyan kay Baste mga kababayan, sang katutak na batikos din Hindi lang sa taga-ibang lugar mga kababayan nung nag-umpisa yan si Baste, minaliit yan. Maging ng ilang mga taga-Davao mga kababayan. Kasi wala talaga interest yan si Baste right from the start. Pero hindi niya mga kababayan maiiwasan ang kanyang responsibilidad. It's a destiny. Nakatatak na yan sa kanilang dugo mga kababayan. Ngayon, overwhelmingly mga kababayan ang support ng mga Davaoenyo, maging ang ibang tao mga kababayan all over the Philippines kay Baste. Hindi madali ang pinagdaanan ni Baste. Pinakita niya mga kababayan na karapat-dapat siya. Ngayon, satisfied mga kababayan ang mga tao sa Davao City. Sa makatuwid, under the Baste administration mga kababayan, kahit pa pinalit-palit yung mga pulis, sinaffle, inalis mga kababayan yung kanyang mga tauhan. Number 3 ang Davao City sa most peaceful cities. So, kasunod lang ng Singapore mga kababayan. Sila Kong Pulong, Kong Omar, and si Lito, si Councilor Lito, yung Vice Mayor ngayon. Pinag-usapan nila yung development ng Davao. And of course, officials, kamusta na ba? Kasi iba ito mga kababayan ito mga Duterte. Gusto talaga ng mga tao dyan sa Davao City. Hindi yung pinipilit nila mga kababayan. No. Sinasuggest ng mga tao na kayo na ang tumakbo, please, kayo na, maawa kayo. Dahil kung mapapalitan ng mga reject mga kababayan gaya ng Nograles, kakawawa ang Davao. Sayang ang nasimulan. Kaya ang mga taga Davao City all out support sa mga Duterte. May mga tao sa mga Filipino, RPOP, kasi it's not president anymore, so hindi na ganun kalaki yung magagawa niya, but he's always he reassured us na andyan na naman
Eto nagbibigay-bigay ng mga kababayan, bulaklak kay Kitty. Lagot ka sa apo ni Chavit. Filipino people are always on his mind. Yun pa rin yung iniisip niya until now. Yung 4 kayo makakabisita, when will it happen? We are waiting on the schedule of Pangulong and Vice Mayor Baste as of now. So, actually, no, medyo everything was kind of rushed. So, we are still arranging it. But I think it's either by the end of the month or next month. Sasabay kaming 4. Siguro yung sa final na yung sa hearing na. Yun yung special request. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.